Okay. Mga kababayan, hindi biro itong mga kasalukuyang nangyayari dahil mukhang totoo yung banta sa buhay ng pangalawang pangulo natin. Okay? Ay, nakat na naman ang Kumusta ang signal? Okay pa ba? Ayan na naman, sabotahe yan. Napuputol ang ating ganap. Anyway, paki-comment nga po kung okay ang ating signal mga kababayan. Tanggapin nyo man at hindi, matakot man kayo or hindi nyo man magustuhan ang ating mga mapag-uusapan, pero maganda na rin na nababanggit natin ito para ma-preempt ang maiitim na balak sa buhay ng ating pangalawang Pangulo. Siya na nga lang so far ang nakikita natin na natitira nating pag-asa, di ba? Para makawala sa mga magnanakaw at mga mamamatay tao at sindikato. Na nasa pamahalaan at pati sindikato ng droga, pati sa mga makakaliwa. Walang bumabanat ngayon sa mga makakaliwa kundi SMNI lang. Okay? At si VP Sara, 'di ba? Co-chairman siya ng NTF-ELCAC dati, co-vice chairman. O iniwanan na lang niya pati DepEd. Wala eh. Imbes na siya yung mag-intindi ng mga 'di ba, mga proyekto para sa mga eskwelahan sa iba't ibang parts ng Pilipinas, aba ay ang mga kongresista humahawak ng pera niya sa DepEd or ng budget ng DepEd. Hindi naman trabaho ng mga kongresista na humawak ng pera, inagaw pa kay VP Sara ang responsibilidad tapos wala naman nakikitang ginagawa. Kung meron man, katiting. At hindi naman dapat mga kongresista ang umiintindi noon, kundi ang DepEd or Department of Education. Binitawan na lang ni VP Sara kasi wala rin namang kwentang pinamumunuan niya yun. Hindi naman siya ang may full control sa DepEd, lalo na sa budget para sa mga classrooms at MOOE ng mga schools. Okay? So, mga kababayan, ito yung post na aalisan na naman ng security group si VP Sara. At hindi ito biro mga kababayan na balak sa ating pangalawang Pangulo. Oy, sino ito nagbigay ng pakende? May pang-coffee na, tapos na ang no remittance week. Post ito ni Ching Liu. Basahin natin ha. Okay. From solo to shared security. Shared security. For the first time in Philippine history, the Vice President of the Republic of the Philippines will no longer have her own chosen and desired military protection unit. Kauna-unahan daw to sa kasaysayan ng Pilipinas. Aalisan ng security group or security unit ang pangalawang Pangulo. Anong kagaguhan ito? AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. has officially deactivated the Vice Presidential Security and Protection Group or VP SPG, the unit tasked with protecting Vice President Inday Sara Duterte and all VPs before her, from Salvador Laurel to Leni Robredo. An AFP source on condition of anonymity showed to the Manila Times a document containing General Order 196 issued as early as February 10, 2025, confirming that the VP-SPG, parang di ba, PSG ni Ngiwi. Meron din si VP Sara. Indeed has been disbanded. Okay? In its place, binuwag, mga kababayan. A new unit was created, the AFP Security and Protection Group or ASPG. But here's the catch. The ASPG won't serve the Vice President exclusively because the security unit will now handle security for other VIPs too, depending on the orders of the Department of National Defense. So hindi lang si VP Sara palang babantayan ng ASPG, pati yung ibang mga importanteng tao rin, VIPs, or very important person. Does this means no more dedicated bodyguards for the VP? Dapat exclusive eh. Dapat meron siyang kasama every time na umaalis. Right? Or every time na may pinupuntahan.
Another thing is the scope and response. With ASPG handling multiple VIPs, there's concern it might not be as quick or specialized when it comes to emergency response or high-risk scenarios. Pagka bigla ang kailangan ni VP Sara for emergency, hindi mo madaling yakagin ng SO or di ba kunin ng ASPG at papuntahin sa Vice President kasi may iba silang iniintinding VIPs. How about the timing? Given the growing political tension between the President and the VP, many observers are asking, is this just a structural change? Or is it something more? Finally, the original VP SPG had 350 personnel. Now reports say that ASPG only has only 329, mas konti, shared across various assignments. So here's the big question: is VP Sara actually safer under this new setup, or has her level of priority been quietly downgraded? Kasi yung binawasan na nga yung personnel for the Vice President, tapos yung mga halimbawa, merong ASPG sa Bicol, halimbawa meron doong 10. Kapag kasi baka scattered ito all over the Philippines, mga kababayan, itong 329 na tropa. Okay, halimbawa may 10 sa Bicol, pupunta ang pangalawang pangulo doon, ay kaso mo may mga iba pang VIPs kunwari. O yung 10 na yun nahati pa sa ibang tao, ay ilan ang matitira sa pangalawang pangulo. So at risk ang ating Vice President. Mga kababayan, paulit-ulit na tayo, pero kailangan nating ulit-ulitin, si VP Sara may sugat sa leeg. At hindi daw yun dahil sa pagpapa-opera lang ng thyroid problem or what. Sinabi ni VP Sara, may nagtangka sa kanyang buhay. Balak nila akong gurgurin, ang sabi ng Vice President, pero hindi sila nagtagumpay. May saksak sa leeg ang pangalawang pangulo natin. One time, meron pa nga yung sugat din, may bindahe. Mabuti na lang malaking babae si VP Sara, malalaki rin ang kamao. Hindi ko alam kung paano nakaligtas yan sa unang tangka sa buhay niya. Di ba inalisan na yan dati? Ng kanyang most trusted? Sino ang nagpalit? At nung pinaltan yung kanyang mga most trusted bodyguards before, nung pinaltan, I think that was in 2023, nagkaroon ng laslas dini or sugat dini si VP Sara. Halos 1 inch yun, nahiwa dini mga kababayan. Kung surgery yun, dapat hindi yun malalim. Dapat kayang i-laser. Diba? Kung laser cut man yun or cut ng scalpel, baka talagang, diba, yung laceration manipis na kapag ka nag-heal at tinahi, walang peklat. Yung kay VP Sara parang saksak ng kutsilyo. Yun ay after paltan yung kanyang mga bodyguards. Tapos ngayon, ayan na naman. Binawasan, tapos yung bawas na nga, ia-assign pa pala sa ibang VIPs. Kung uuwi man si VP Sara, siguro mag-hire na lang sila kung kaya pa naman ang kanilang savings, kung kaya pa naman ang kanyang sweldo. Mag-hire na lang siya ng mga most trusted niya. Tama ba? Magbayad na lang sila ng private security guards kaysa umasa sa ibibigay ng administrasyon ni Niwi. At ang pagkakaalam namin mga kababayan, yung dahilan ng sugat ni VP Sara dito, ang gumawa nun yung ipinalit na bagong bodyguard niya or security guard niya or security group or security troop. Alam niyo bang may mga ugong-ugong na ayoko lang i-disclose lahat eh. Posibleng napas lang din yung sumaksak kay VP Sara sa leeg. Or kung hindi man, nakatago muna. Para kung ano't ano man, kung kailangan ng palabasin, pakakantahin nila at ipabubulgar kung sino ang nag-utos sa taong yun. I hope hearsay lang yan. Or I hope ganun nga, right? Kung may nagtangka man sa buhay ni VP Sara noon, sana hawak nila yung taong yun. 'Di ba? At pakantahin nila sa tamang panahon. Bilang pasabog sa mga nagtatangka sa buhay ni VP Sara.
Marami kaming narinig. Kaya VP Sara, mag-ingat ka. Another thing, hindi lang sa security group mo may ahas. Di umano may ahas rin sa opisina mo. Sana makarating to sa VP Sara. Hindi ito laughing matter na pala. May ahas din. May nabibrainwash, VP Sara, sa mga staff mo dyan sa OVP. At sino ang nabibrainwash? Mga double agents. Nasa paligid mo ang mga kaaway, VP Sara. Hindi kami ang kaaway mo. Hindi kaming mga nasa abroad. Ang layo namin. May mga kaaway ka. Yung katandem mo nga, itinraidor ka eh. Good thing about VP Sara, mga kababayan, is wala siyang ibang pinagkakatiwalaan kundi ang sarili lang niya. Baka nga pati asawa niya, hindi niya pinagkakatiwalaan. Right? Sinabi niya yun, wala akong ibang pinagkakatiwalaan kundi sarili ko lang. Alam ng pangalawang Pangulo na delikado ang kanyang buhay. Nakita niya yan sa ginawa kay Attorney Zulaika Lopez sa lower house. Di ba nung idinitain doon yung kanyang kanang kamay na yan, si Attorney Lopez. Even Attorney Zulaika Lopez mentioned, balak siyang patayin sa loob ng kulungan para masiraan ng bait ang ating Vice President or magwala sa galit at palalabasin nila na nasiraan na ng bait. Isipin nyo kung napas lang sa loob ng lower house si Attorney Zulaika Lopez kung anong gagawin ni VP Sarang pagwawala. Nagwala na nga sa live. 'Di ba? Pinagmumura niya si Martin Romualdez, si Liza Marcos, si Bongbong Marcos. Kaya anong dapat nating gawin? Well, ipagdasal natin ang ating pangalawang Pangulo. Mag-ingat siya sa kanyang mga lakad kasi maraming ahas. Agree ba kayo, mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.